Hi guys, for today's video guys, so sad to see guys, so na ang ating pinakamalakas na tester is bumigay siya. So ang nangyari dito guys is ano to, naisaksak ko siya sa 220 na nakasit siya sa dito, kasi ang akala ko is nakaganyan siya doon sa 1,000. Yung pala baligtad pala yung andito pala yung arrow. So hindi ko nakita yun. Sayang no? Sayang yung ito pa naman yung hindi ko pinapahiram kasi ano, yung ginagamit ko to pang sarili. So ngayon nagtiyaga ako dito. So ito yung mga pinapahiram ko parati. So ngayon ito na yung ginagamit ko rin. So nagagamit ko siya for continuity, mga motor ng electric fan, okay naman siya, wala namang problema. Wala nga lang siyang buzzer. Hindi katulad nito na ito kasi is ano to, parang sabi natin nasa mamahaling presyo kasi rin to. Ang alam ko nasa mga 800 yata ito nung binili ko, 800 o 780. So ano pa man, dahil sira na, so wala na tayong magawa dito. Tapos ito yung ginagamit ko ngayon guys, no? So may nagtanong kasi sa akin, bakit daw ang dami kong tester, mayroong ganito. Hindi naman ano, minsan kasi pagka nag-electrical ako guys, yung ginagamit ko is mga ano, so sa electrical more on ginagamit ko talaga to, mag-electrical ako. So kabihira ko lang nilalabas to. Ito naman sa mga kapasitor, capacitance. Kaya lang, kahit mayroon na akong mga ganitong klaseng tester, mayroon din akong pang ano no, pang tawag nito. So mayroon din tayo mga ganitong tester guys, ano. Ito pang pag may mga live. Ayan. Pag may mga live, ginagamit natin to. Yung pinakauna ko talagang ganito is ano yun, para siyang flat screw na maliit na umiilaw pag sinusuksok mo siya. So ngayon ito, nagbabaser na lang siya. Susuksok ko siya, nagbabaser. So ganun din to, ganun din to. Nagdidetect to ng mga live wire na hindi natin alam na may mga live na mga dumadaan sa ating mga dingding, at hindi natin alam na live yun. So idikit mo lang siya doon guys, malalaman na may kuryente yung dumadaloy doon, yung mga stranded na dumadaloy. So yun, kumpleto tayo dito ng ganito. Pero ito kasi guys, kailangan talaga ng ganito to, lalo na kung mga technician ka, nag-aayos-ayos ka. So kailangan to, hindi lahat itong mga ganito ang ginagamit. So, kailangan to sa mga capacitance, yon, resistance, binabasa talaga nito ang tamang ano, reading. So dahil nasira yung ating ano, wheeler, sayang, sana makabili ako ulit ng ganito. Kaso medyo pamahal na ng pamahal to. Ito yung matagal na sa akin to guys, tagal na. Ngayon pansamantala mayroon ako in order guys. So hindi pa nabuksan to, kararating lang. Kasi kailangan ko talaga ng ganito. Ito kasi may time to na hindi siya accurate, no. Ito yung nabibili ko ng ano, 270 yata ito. Sa tester kasi kailangan ano, hinahanap natin yung may capacitance. Tapos ito, in order natin to sa TikTok lang to. So ano lang to, mga local lang to, halagang ano to guys, 388, no? Kulang-kulang 400. Nakita ko kasi sa kanya na mayroon siyang buzzer at mayroon siyang capacitance. Hindi ko alam kung accurate siya, no? Ayan. So marami ako na kita sa mga reading dito guys, yung mga review, yung kanila daw hindi gumagana, no?
So ngayon ito hindi ko alam kung gagana to o hindi kasi kalalabas pa lang mula sa kanyang pagkabalot. Kinabahan ako no? Kaya ngayon ay talagang anuhan na lang to. Kung talagang nakikita ko si guys mayroon siyang tip ko lang ba sa inyo pag gusto nyo bumili ng ganito piliin nyo yung siyempre may buzzer. Ito kasi nakikita ko is mayroong kapasitor. Mayroon siyang UF. So kung accurate yung kanyang UF, so hindi ko na kailangan ng ganitong para mag-reading. Pero sa tingin ko is lang to. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng to, pero sana maganda. Mayroon namang mga mga review na maganda nito. Mayroon ding hindi daw gumana. Ngayon subukan natin to guys. Paano mabuksan to? Kinakabahan ako dito guys kung ayaw. So kailangan natin ng cutter. So subukan natin to guys. Hindi kaya ng gunting kasi wala naman siyang so hiwain na lang natin to. Hiwain natin dito. Yan. Yan. So pag gumamit nyo ng ganito guys, ingat kasi matalas yung natin ating mga cutter. So ayaw pa rin So hindi ko alam guys kung kasi maraming review nito na gumagana maganda daw. Mayroon ding review na hindi gumagana. Subukan natin to. So kadalasan kasi sa Sanwa is ganito ang hitsura Ngayon titignan natin kung okay ba siya. Hindi ko alam kung may kasama ng mga battery ito. So yan yung itsura niya guys Kung ating titignan, lahat naman ng mga specific niya is mayroon din siya dito, except dito sa kung hindi ako nagkamali guys, itong C na to is capacitor UF microfarad So bibihira ka kasi makakita ng tester na may ganitong klase sa kanyang selector knob. Kadalasan dito is wala So inamin ko guys, ako hindi talaga gaano ka-eksperto sa mga tester So, sa akin lang pagka may kuryente dito sa kanyang high voltage 1,000 2,500 250. So yan yung mga ni-reading ko sa kanya ring resistance o kaya buzzer, saka voltage, yung voltage ng kanyang mga battery. So yan yung mga ginagamit. Sa iba dito guys, wala nang pakialam dito kung anong gamit nitong iba na to. So hindi ko pa gaano inaral, saka wala nang panahon para mag-aral patungkol dyan. So dito naman guys, ganun din yun ayan ganda ng lagitik guys parang yan. So kung battery voltage, so dito na area na to ito yon 10 yan hanggang 1,000 or 750. Tapos dito naman is yung buzzer, may buzzer siya
dito ako nahiwagaan guys. Hindi ko alam kung accurate itong ano niya. Ano ba yan? O or UF? Hindi kayo pabasa. Lang basahin mo nga to lang. Ano to? UF yan or O? UF. UF, no? So UF nga guys, hindi nga ako nagkamali. Kinabahan ako, akala ko O. So sana accurate yun. Kasi kung accurate yung UF na yan, recommended itong mga ganitong klaseng tester guys. Ngayon subukan natin. Hindi ko alam kung may battery na ito. Check lang natin yung kanyang test probe, no? Dito sa kanyang buzzer. Yan. Tignan natin kung so wala siya, no? Tignan muna natin to guys kung mayroon tong battery nakasama. Ano ba ang battery nito? So yan guys, so yung kanyang ano. Blanco yung mga ano niya. Pero hindi naman mahalaga yan. Kasi alam naman talaga natin na sa ganong presyo hanggang ganon din lang. So may hawakan siya. Ngayon tignan natin yung ano. Tignan natin yung loob niya kung may battery kasi ayaw gumana yung kanya. Ayaw gumana guys, oh. So check muna natin kung may battery siya o wala. So yung kulay niya guys, masyadong matingkad, no? Kung ikaw ay mahilig sa kulay na dilaw is masasabi mo maganda talaga. Sa akin medyo Japon siya tignan kasi kakaiba. Ang gusto ko sanang kulay nito is kulay gray. No, kulay gray na kulay kasi hindi siya dumihin. Ito kasi guys, malagyan lang ng konting grasa to, lalo na sa nature ng trabaho natin na mga power tools, mga grasa, mga langis, iitim agad to. Kaya ang gusto ko sana nito is kulay gray. Kaso sa kulay gray wala siyang UF. Binabasa ko wala siyang UF. Ito kasi yung minahabol ko guys. Kasi pag ang ano mo is mga motor, mga electric fan, mga washing machine, so kailangan mo ng UF. Ito kasi ang nagre-reading ng capacitor guys. So titingnan na lang natin, no, kung mayroon pang battery tayong available. Pakita ko na rin sa inyo guys ang loob nito. Ngayon kayo na ang mag-isip kung gusto nyong umorder ng ganito. Sa TikTok ko nabili ito guys, 388, no? So check natin kung mayroon siyang battery. Ayan guys, oh. So ang battery niya is so yan yung laman niya guys, oh. Ayan. So malamang ang mga pisa nito sa loob, sa ilalim is mga maliliit na pisa, no? Ayan. So nasa ilalim siya. So subukan nating, so mahirap tanggalin guys. So yan yung pinakalabas niya, no? Pagka bumili ka ng medyo mura, expect the unexpected. So yun lang naman talaga guys ang ano. So binayaran natin si hanggang doon din lang yung binibigay na pisa sa atin. So wala siyang laman guys na pisa. Sabagay dito naman sa ating isa guys, itong wheeler natin, nung ito ay binuksan ko, ang laman niya sa loob is ano rin, no? Halos ganyan din. Pero kung titignan mo sa likod, nandoon yung pisa niya, mga maliliit na pisa. Maraming pisa rin. Tulad dito, pag binuksan natin to, nanginaya ako guys, bakit nasira ito. So ganyan yung laman niya, no? May kunting pisa lang.
konting piyesa sa loob, sa labas. Actually, 3 to guys na piyesa. So yung isa, tinanggal ko yung isang resistor dito. Kasi yun yung hinala ko na yun ang sira. Kasi nawawalan nga siya ng reading. Guys, kung may alam kayo kung anong klaseng resistor yun, lalo na kung ganito rin ang gamit nyo, pwede bang pabigay ako ng tape guys kung anong klase yun. Tinanggal ko kasi di ko na mabasa eh. At saka mahirap basahin yung reading niya kasi parang 6 colors yung nakalagay doon. Kaya kung kayo mayroong ganitong klaseng model guys, no, sa Wheeler, baka alam nyo kung ano yung pisa dito. Tinanggal ko na kasi at nawala na. Baka mai-recover pa natin to. So pati ito, palitin ko rin tong isang resistor na ito kasi wala na ring reading to. Hindi ko na lang pinagtatanggal kasi baka lalo lang mawala. Yung isa nawala na eh. Pero kung mayroon kayong idea guys kung anong klaseng resistor yun, ito walang problema, nababasa ko pa to. Kung ilang kito o ilang ohms, nababasa ko pa to. Yung dito ang hindi ko mabasa kasi yun ang nasunog eh. So yan din lang yung laman niya, no? Yan lang yung laman niya dito sa labas. Ikumpara dito sa bagong order natin, no? Ayan, no? So may laman siya na 3 pisa dito sa labas. Pero pag binuksan mo to sa loob, nandoon yung pisa ng mga maliliit. At dito naman, na-sure ko na may mga pisa to doon sa loob ng mga maliliit. Alam nyo naman ngayon guys, medyo paliitan na ng mga pisa. Unlike dati, mayroon akong unang tester na binigay lang sa akin. Lahat dito, nandito lahat ang pisa. No? Mga resistor, mayroong mga kapasitor. Nandito lahat, mga diode. Kaya puno to ng pisa noon. So ngayon, ano na, paliitan na. So I'm sure naman ako na mayroon ditong pisa sa loob. Ayoko na lang tanggalin guys, pero as you can see, yan yun. Yan. Wala siyang pisa ni isa maliban sa fuse at sa kanyang buzzer. Dito naman, mayroon siyang potentiometer. Ang tawag yun, potentiometer, tension, bahala na kayo anong tawag dyan. At saka 3 resistor. Mayroon siyang ano ba to, heat, parang ano siya parang lutang lang siya, tapos isang fuse. So ganun lang ang laman niya sa loob. Ito naman is Wheeler original. At ito naman ay alam nyo na. So tabi na natin to. Hanap tayo ng battery guys. So yung battery testing natin kasi wala siyang battery. Ayan. So dito naman kasi guys sa ating Wheeler, no, sa ating Wheeler ay mayroon siyang 2 battery, no? Mayroon siyang 2 double A na battery at mayroon din siyang 9 volts na battery na katulad nito. So ang battery nito is 3, no? Dito guys, parang wala siyang ano eh. Maaring ito lagayan to ng 9 volts. Pero wala siyang laman, no? Kasi parang may ano siya eh, may hulmahan siya. Ayan, para sa 9 volts. Pero wala siyang ano, terminal, wala siyang wire. So siguro wala yan kasi may mga tester naman talagang minsan wala to. So ngayon, check na lang natin kung so dito guys, meron tayong battery na luma, no? Hindi ko alam kung gumagana pa to. Pero for sure, i-test muna natin dito sa ating tester. So ito ang dahilan guys kung bakit mayroon din akong ganito, no? Kasi magti-test tayo ng mga battery na nadidetect natin siya. Yan, tulad yan. Check natin to.
Yan. Yan. Tapos positive. Saan ba yung ano? Selector. Yan, tama yan. Positive. Negative. Ano ba yun? Parang wala nang laman ah. 1.4. No? So mayroon pa siya kasi 1.5 naman yan. So kahit pa paano may laman pa siya. Ito. So 1.5. So may laman pa siya guys. Subok natin siya. So ito yung kahalagahan ng mga ganitong klaseng tester. Binabasa niya yung tamang capacity. So ngayon hanapin na lang natin dito yung negative. Base sa kanyang ano, ito yung negative at ito yung kanyang positive, no? Yan. Yan. So mayroon na siyang battery. Ngayon i-check natin guys. Baka katulad din tayo sa nag-review nito noon na wala daw ano, na wala daw feedback. Subok. Yan guys, mayroon. So mayroon siya. So thanks God kasi ano siya hindi siya ano, mayroon kasing nag-review nito guys na wala daw. Siguro hindi lang nila nakita na walang battery. Sabi nila, ripan yan. Tayo naman ay mayroon na tayong experience sa dami natin mga tester na dumaan. Kaya lang, yun nga lang guys, isa lang yung kanyang battery. O dalawa, wala yung 9 volts. So ito kasi guys, mayroon to eh. Ito 9 volts din to. Ito may, kahit ganito to guys, mayroon din tong battery na 9 volts, mayroon ding dalawang double A. So sa kanya, bagamat may lagayan siya ng 9 volts para dito, pero wala siyang connection. So ano kaya yon? Hayaan na natin sila. Total, yun naman. Test natin, no? Check natin yung kanyang buzzer. Yun, mayroon. Dito sa capacitance, susubukan natin to kung accurate ba ito guys, no? Susubukan natin ang kanyang capacitance. Susubok natin siya guys sa capacitor kung paano ba ang ano. Usually kasi sa mga katulad nito, pag nag check ako ng mga capacitor guys, nilalagay ko lang siya dito sa times 100. Yan. Kadalasan dyan lang ako nag-check ng kapasitor, no? Kaso hindi mo makita talaga yung tamang reading sa kapasitor kasi ang kapasitor kasi kung i-reading mo siya, papalo siya and then papalo siya pagkatapos babalik din. So yun lang ang palatandaan na okay pa yung kapasitor, depende sa palo. Tulad nito guys, meron akong 2 UF. So bago to na kapasitor, pag i-test mo siya dito, naka times, parang malabo yan, naka times ano tayo, no? Ay, plaster lang natin mabuti guys. Plaster lang natin mabuti yan, no? Saan ba yun? So ito, nakalagay siya sa times 1. Pag i-test natin to, ayan, yan lang yung ano niya, papalo lang siya ng bahagya and then ayan, babalik. So ang pinakaano ko doon, kasi hindi naman tayo talaga eksperto sa mga tester, pag malakas pa yung palo niya at malakas ang balik, yan yung pinakaunang ano ko na good pa.
So hindi natin malalaman doon kung bawas na. Kasi hindi naman tayo eksperto sa pag-reading ng mga ganito. So yan yung ano niya. So ngayon, check natin dito. Punta muna tayo guys sa times 1. Times 100, no? Huwag muna natin takpan to. Punta muna tayo sa times 100 kung ano din ang basa niya dito sa kapasitor. Yan. Yan. Check natin. So parang umi-steady siya guys, ano? Umi-steady siya. So ang kapasitor ay hindi ganyan ang reading ng kapasitor eh. Ayan, bumabalik. So dito tayo sa mas mababa. Ayan. Yan. So yan yung ano niya, kapasitor. Yan. Ayan. So bumabalik siya. Yan. Same ng reading doon. Bumabalik. So yan yung ano niya. Ngayon, check natin dito sa kanyang capacitance. Subukan natin kung ano ba talaga, paano siya mag-reading. So nasa capacitance tayo. Check natin, no, kung paano siya readingin. Actually wala pa akong idea dito kung paano siya mag-reading ng kapasitor. Ayan. Check natin. Nakakapasitance tayo. Kung saan yan yung pinili kong bilhin. Dahil dito, no, may buzzer at may capacitance. Subok natin. So yun ang reading niya guys, no. So hindi siya bumabalik. Yan. So wala pa akong idea kung paano i-reading yan. So 2UF. So ang ating kapasitor na binasa is bago yan na 2UF. 2UF siya. Pag i-test mo siya, mayroon siyang binabasa. So ngayon, check na lang natin kung saan siya tumututok, no? Medyo malabo yung mata ko guys, pero ganun ang reading niya sa kapasitor. So maaring may purpose nga ito guys, ano? So dahil nagbasa siya ng ganyan, pag-aralan ko ito kung saan nakatutok yung kanyang 2UF. Yan yung sa kanya, naka-ano tayo, no? Naka-steady tayo. So baligtarin natin. Subukan nating baligtarin. Yan. So ganun din. So titignan na lang natin to guys. Wala pong idea kung ano yung binasa niya, pero nag-i-stable siya, no? Sa 2UF. Yan. Bumabalik siya ng bahagya and then umi-steady siya kung saan siya dapat, no? Yan. Tapos baligtarin ulit natin. Nagre-reading siya ng sagad tapos babalik. Yan, no? Tapos unti-unti siyang babalik. So yan talaga ang trabaho ng kapasitor guys. Yan. Yan. So unlike dito sa isa kanina, no? So parang may purpose nga yung kanyang capacitance, no? Kaya guys, pag bumili kayo, piliin niyo yung tester na may capacitance. Ngayon dito ulit tayo. Kahit iset mo siya kung saan-saan guys, babalik at babalik siya, no? Tulad niyan, set natin. Ayan. Kunting ano lang, babalik agad. Ayan, kunting. Ngayon, lilipat natin. Baligtad ulit. Ayan. So, kunting ano lang siya, babalik agad. So, ang pinaka-ano ko dyan, reading dyan, kung malakas yung ganyan niya, tapos balik agad. So, yan ang pala tandaan ko na good, no?
Tapos dito ulit tayo. Adjust natin hanggang makarating dito sa times 1. Ayan. So dahil maliit na yung ating kapasitor guys, 2 UF, halos hindi na gumagalaw no doon sa ating pataas na ano. Ayan. So hindi na siya gumagalaw. Kasi maliit na kapasitor lang to. Ayan. So wala siya. Ito kasi is ano lang to, no? Pipitsugin lang to. So kung tutusin, ito may presyo to ng bahagya doon, no? Kasi ano to 388. So nasa mga ipagpalagay na natin na 400. So naka-sit tayo sa capacitance pa rin, no? Pag i-reading natin siya, mayroon siyang kinukuhang reading talaga guys, so, na pwede mo siyang pag-aralan. Malabo mata ko guys, hindi ko ma-check kung saan siya umi-steady. Basta itong kapasitor na tines ko is 2 UF to, pang electric pan to. Asahi electric pan, yung mga makakapal na core, no? Yan yung ano niya. Sa ibang tester is babalik yan. Tapos pag ibalik mo lang siya ng ganon, hindi nagagana yan. Kailangan mong balik ka rin. So guys, yun lang yung mga critical na tinest ko, no? Yan yung mga critical na ano. So I'm sure ko naman nagagana to. Yung ano, wag na nating i-testing to. Sure naman ako nagagana yan. So sa capacitance, sa resistance, check natin. Yan, no? Gumagana to. Sa adjust ulit. Ayan, sa isa lang. Mayroon. Yan. Yan. Yan, no? So habang tumataas yung kanyang ano, bumababa yung palo ng ating pointer. So dito naman sa kanyang ano, 2 volts. Punta tayo sa 10 volts, no? Tapos susukatin natin yung ating 9 volts na battery, no? Susukatin natin siya. Titignan natin, no? Make sure lang na naka 10 volts tayo. Ayan, 10 volts. Tapos 9 volts yung ating binabasa. So ayan siya guys, no? Ayan. So gumagana siya. So dito sa kanyang high voltage guys, itong mga pula na ito, I'm sure na gumagana naman to. So hindi ko na i-testing to, no? Kasi gumana naman lahat, pati yung kanyang DC. So yun lang naman ang pinaka-specific ko dito. Kasi pagdating naman sa kuryente, hindi ako gumagamit ng mga ganitong tester guys, no? Emergency lang na na-tester ko ito. Actually ang nag-set nito is ako, no? Sinet ko to, tapos inutusan ko yung anak ko na subukan niya kung may linya ba yung kuryente na sinaksakan namin. Nag-aayos kami noon sa ibang bahay. So nung tinest niya, hindi nakaganyan guys, oh. Ang akala ko ito yung nakapoint dito sa 1000. Yan, nakaganyan siya. Pagtusok ng anak ko, sabog. So wala naman masisihin kasi ako rin ang nag-set kasi noon. Ang sinisi ko lang sa kanya, bakit hindi niya chinik ulit na mali pala yung ano ko. Pero yun, nangyari na. So goodbye Wheeler. So hope na magkaroon pa rin ako ng ganitong klaseng tester. Maganda to guys. Maganda gamitin. Accurate to. So ito naman sa tingin ko guys, no? Hindi ko pa nasubukan ng gusto to, pero nakita ko ang ganda niya. So nakikita ko yung kagandahan niya. Ngayon pa lang. So guys, kung gusto mong bumili, no, payo ko, kung bibili kayo ng mga ganitong tester, itong hanapin nyo guys, oh, yung may mga ganito. Ayan, capacitance. Kasi gumagana siya guys, eh. Pag-aralan ko pa ng gusto tong ano, kasi kararating nga lang nito, bago sa akin tong mga ganito. Titingnan natin kung accurate. Pero siguro naman sa price niya na almost 400,
baka nga accurate ito, no? So kung gusto mong bumili ng ganito, subukan mo kung mga beginners ka pa lang. Ito subukan nyo guys, maganda. Kasi ito normal naman to sa mga local na mga ano. Normal lang to na mayroon talaga to, mayroong high voltage, mayroong DC, direct current, mayroon tayong alternating current, and then mayroon tayong milliamps. Ito ang hindi ko alam guys kung paano magsukat dito. Sa resistance mayroon tayo. Yan ang kadalasan. Ang iba kasi guys, wala to. Walang UF, wala ring buzzer. Katulad nito guys, ito wala siyang wala siyang UF, wala rin siyang buzzer. So tester lang talaga siya. Pero okay naman siya, gumagana naman siya lahat. No. Gumagana siya. Mumurahin nga lang to. Pero okay siya. Pero ito yung mga pinapahiram ko guys. Pero ngayon no choice ako eh. Kasi nasira ngayong isa ko. So ito yung ginagamit ko ngayon. Ito may karating lang. Mayroon akong panggamit na naman. So guys, for today's video, yan lang muna guys. Kung sakaling nagustuhan mo ang video ito, pahingi naman lang guys ng isang subscribe, like, and share. Para lumago naman yung ating munting channel. So, recommended ko to guys, no? Lalo na sa mga beginner. Pero kung ikaw ay datihan hindi ko alam kung pipiliin mo ba to. Baka mamaya ang gusto mo na is yung mga 1,000 plus na, no? Sa mga beginner, recommended ko ito, no? May mga nag-comment kasi dito guys, no? Sa review. Kasi ito ay nabili ko lang to sa TikTok. Hindi raw gumagana. So baka nga walang battery yun. So ang payo ko, check nyo yung battery, no? Kasi tulad ito, walang kasamang battery. Kaya hindi siya gumagana nung tinest nila, no? Pero nung kinabitan naman natin ng battery is all goods naman. Ayan na, may buzzer siya guys. Mayroon siyang buzzer. At ang pinaka naka-amis dito is mayroon siyang kapasitor. So guys, for today's video, bye bye and God bless. Mabuhay kayong lahat guys. Please like and subscribe. Thank you very much. Bye bye.